Tinagalog na pala ito. Tagalog. Meron. May English version. Anong page? Okay, dito tayo sa ano. Good morning po. Bawat isa. Work and money. Tama? Lesson number 5. Yan po yung ating pag-usapan. Siyempre, magkakapera ka pa kapag may work ka. Di ba? Pwede bang money na lang dito? Pag walang work, Walang money. no money. So, simula po tayo. Lesson number 5. Welcome po Saturday class from 10 a.m. to 12. At ang atin pong subject ay work and destiny. Ngayon po pag-usapan po natin work and your money. Oh, money na po. Sabi nga po, most people get paid for what the work that they do. Tama ba? Ang mga tao daw po ay tumatanggap ng bayad ayon sa kanyang trabaho na kanyang itinrabaho. Di ba? Kaya nga, pag call center agent ka, eh iba yung sweldo niyan. Di ba? Doon sa mga laborer. Ha? Iba ang sweldo ng nurse. Iba ang sweldo ng mga CEO sa mga company, di ba? So, yan po. It depends upon your work, no? For money, what you what you earn. So, when we think in terms of our work, work life, we usually associate it with the concept of money. Tama ba? Siyempre nga, ano trabaho mo? Nurse. Alam mo na kung magkano sweldo niya, di ba? Saan ka nagtatrabaho? US. Aba, ayun mas. Canada. Ayan, di ba? Pero super yaman na siya. Kapatid ko sa ama. Nung patay na ang tatay ko, wala na siyang pakialam sa akin. Mayaman na siya. Ayan, di ba? May konsepto may kinalaman kung ano. It depends upon your work. Limbawa, anong trabaho mo? Nangangalay ako ng mga basura. Adi, alam mo na, medyo maliit ang no? So, it depends upon your work. How about pastor? Pagpapastor? Di ba? Ayos pa dyan siya. Oo nga, di ba? Sabi nga na, merong singitan natin, may sabi na, nagpakilala lahat ng mga estudyante. Sabi niya, ang tatay ko, ano siya? Engineer. Engineer. No? Ang 1 month niya, 150. Alapakin mo ba? So ibig sabihin, lahat ng mga matas. Yung isang bata, ako po ay pastor, ang papa ko. Pero sumisweldo po siya isang oras, 25,000. Mas mataas talaga mga pastor. Parang sila, 150. Ito, oras pa lang So talagang highest paid talaga tayo. Even though sometimes, hindi natin nakikita. Pero ang totoo, we are blessed. So, ganun din, ano? Ayun, may nag-usap din, tatlong bata. Tatlong bata nag-usap. Yung isa, tatay niya, doktor. Tapos, yung isa naman, engineer din, doktor tsaka engineer. Sabi ng bata, nagbibida wala sa tatay ko Sukat-sukat lang konti sukat-sukat lang, pera na, laki pera dumarating. Wala ka sa tatay ko, yun magre-reseta lang. Check up ng konti, laki ng perang dumarating sa kanya.
Sabi naman yung isa, anak ng pastor. Tatay niya pastor. Wala kayo sa tatay ko. Yan. Yung mga tatay ninyo, pinapagalitan lang ng tatay ko yan. Binibigyan pa ng pera. Pastor pala. Pastor nila ito. O, diba? Mas matindi yun, ano? Yan. Pinapagalitan ng tatay ko. Oh, meron ka pa. Wala si Miller eh. Pagka wala si Miller eh, medyo malungkot na konti eh. Ay, Bishop, meron naman kami yung sa alumni. Yung mga alumni, lahat nagsabi, like stewardess, siya yung mga mayaman, doktor. Tapos yung isa lang na, pastora siya. Saan ka naman kinikita ko sa kapastor? Labgit-labgit lang po. Tapos, nung nag-share siya tungkol sa Word of God, kayo mayayaman kay lahat, pero kilala niyo mas Kristo. Tapos, puro ka naman si Rick, puro ka Bible, sabi nila gano'n. Tapos, sinare niya lahat yung mamutihan ng Lord, kung ano yung magiging kapagkilala ng mga Panginoon. Kayo, pagdating ng araw, madadala niyo pa sa langit yan. Pero ang Panginoon pang nasa puso mo, sabi niya, meron na. Higit tayo mayaman. Tapos lahat yung minamata-mata nila yung isang estudyante na yun dahil pastor lang ito. Tapos nag-share siya. Lahat ng mga Na-touch sila ngayon. Di ba? Kaya higher calling tayo. Yes. Di ba? Higher calling. Mas mataas pa sa astronaut. Oo. Ang ating boss, Panginoon. ano? Yes. So, ang ating ganansya, hindi mananakaw. Di ba? Hindi masusunog, hindi mawawala. Siyempre, kasama na rin yung literal, di ba? Yes. Hindi lamang by faith, hindi lamang by faith, no? Actually, ngayon pa lang pinagpapala na rin tayo ng Panginoon. Amen. So, kasi nga, concept of money. Hindi daw pinagpapala. So, ibig sabihin, Favor daw po. at saka ibig sabihin, Bishop, pagdating talaga sa larangan ng pagpapasto o kahit ang spiritual matter, needs talaga rin yung courage kasi yung pera, hindi natin mahihiwalay talaga siya. Kaya hindi lahat fake. Kailangan din talaga. Practical practical talaga. Pwede ka pumunta sa Meralco, sabi ko, lumulubong, bill? Sabi mo, in Jesus name, paid na kami. Ang sabi mo, yung guard, punta mo sa mental yan. Pero pagdating mo ron, bigay mo ang bayad mo. Meron nga may pastor nga nagpupunta ng nagsha-shopping. Window shopping siya. Tapos nililihan niya yung mga appliances. Ikaw, washing machine, I declare, punta ka sa amin. Ganun, matindi din. Matindi deklarasyon yun, di ba? Inuutusan yung no? Nakita yung laptop Pwede siguro mayroong deklarasyon. Ngayon ang ginawa mo, clinic mo lang. Di ba? Siguro Hindi na pwedeng cleaning. Bali sana kung medyo balansyado yung yung pupunta ka sa amin. Pero pagka sa mo, pag uwi ko, nandun ka na. Mahirap yun, ano yun? Hyper na yun, Hyper faith na yun, yung mga ganun, Pero may mga ganyan. Pero may iba naman nangyayari. Yung mga grupo nila Dante Belos, kilala niyo. Oo, Dante Belos. Di ba? Baldumaro. May mga, sila isang leader nun, Baldumaro. Mga grupo mga yun. Kasi command everything daw Yun nga. Kahit yung bundok utusan mo yan, ililipas sa dagat yan. Di ba? Mga ganun. Nautusan yung bundok, ililipas sa dagat Kaya dililiteral nila yung mga yung hyper faith. Yung mga nauna sa ating mga bunga yan ng 80s, 70s, 80s, 90s na kakulangan ng balansyadong Okay. Yet is the purpose of work to get and accumulate money? Is money to be the most important consideration relative to work? Ito ba yung pinakamahalagang bagay in connection to work? O pwede ka bang mag-work without money?
Di ba? Minsan may volunteerism no? Volunteer Hindi nga lang volunteer Sabi nga nag-usap ka, may nag-usap na naman, pastor. Sabi niya, saka businessman. Ang langaw na to. Ayun, dapat yung panghuli tayo. So, sabi nung businessman kay pastor, bilib ako sa iyo, sir. Bakit? Bakit po? Sa amin yung mga tao nagtatrabaho dahil may wages. Dahil sa, di ba? Dahil nga trabaho nila yun. May sweldo sila. Ikaw yung mga tao mo nagtatrabaho pero walang sweldo. Abunado pa nga di ba? Yung iba mga workers natin, di ba? Abunado pa. Sila pa yung gumagastos Oo. Pero napapatrabaho natin, napapagalaw natin yung mga miyembro natin. So, volunteerism. And if one was not gainfully employed, what would be their relationship to this thing called work? Kung ang isang tao daw, halimbawa, leader natin, hindi siya employed, pero busy siya sa ministry, ano pa rin yan? By the way, Labor Day, di ba? Labor Day ba? Mayo 1. Mayo 1. Kaya bukas, dapat ang sermon ninyo connected sa work. Connected sa Labor Day. Di ba? Magandang talata yung 1 Corinthians 15:58. Di ba? Finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the labor of the Lord, work of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Iyan natin, kumbaga sa mula sa secular na work, okay yan, no problem with that Pero siguraduhin nyo na meron kayong spiritual na mga trabaho. Di ba? Meron kayong ginagawa spiritually. Hindi, problema, sobrang busy ng mga miyembro natin sa work. Literal, di ba? To the point na wala na silang panahon sa spiritual na aspeto ng buhay nila. Letter A, many people today make career choices and determine job loyalty on the basis of the amount of money that they will receive for their works. Amount of money. Ano ibig sabihin nito? Bakit ganon? Pagka sa trabaho, 15 minutes before ng trabaho, andyan na sila. Yun lang. Di ba? Ayan na tayo. Pero pagdating sa pananambahan, 1 hour late no? Di ba? 30 minutes late. Di ba? Di ba mga ganun, no? Bakit ganun? Ano ibig sabihin? What does it mean? Ibig sabihin, hindi mo mahal ang Diyos? Mahal mo trabaho mo? Di ba? Kasi kapag kamahal mo ang isang bagay, prioridad mo yan. Hindi mo siya, kumbaga sa hindi ka darating ng late. Di ba? Kapag ka nakipagtipan ka sa nobya mo, na mahal mo, meron kayong date, di ba? Pipilitin mo dumating ka ng early. Di ba? Kung mahal mo Pero pagka hindi mo mahal, magpapalate ka pa. Ibig sabihin, implikasyon sa maraming mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, mga napipilitan lamang na magsimba. Ibig sabihin, hindi nyo talaga tunay na mahal ang Diyos. Diba? Where your heart is, there your treasure will be also. Bishop, Where your treasure is. Mahal naman namin, Bishop. Mahal naman. Mahal naman namin. Kaso Pero, patunayan mo sa medyo loob. ano lang talaga. Patunayan. Parang yung mag-asawa rin na Pag medyo. money matter talaga, Bishop,
Ang demand. Kaya ito advantage natin sa leadership pagdating sa labas. Oo. Ito nakikita ko, madaling magpatakbo ng tao pag may pera. Pero Oo. hindi nila kaya magpatakbo na walang Yes. pera. Tayo oo. nagagawa Tayo natin. na patakbo natin eh, no? Bakit? Leadership is influence. Oo. Totoo yun. Di ba? Yung ba mga worker mo dyan sa barangay? Oo. A-attend ba yan? Kung walang sweldo yan, monthly? Huwag mo pa sa huli na isang buwan niya, pag hindi awayin ka niyan. Babay ko dyan. Pero tayo, no? Mm-mm. Sabi ko nga sa inyo, hindi lamang walang sweldo, abunado pa. Totoo po yun. Di ba? May lumalapit na. Mm. Ano kasi? So, alam mo na. minsan nga, di ba? Yung orientation kung bakit kung ginagawa yun ay magkaiba. Totoo. Yung orientation nila, pag na sila nagpumunta ay nila sa pera. Ang Oo. orientation naman natin dahil sa Pagmamahal pag Spiritual talaga eh, no? Yung ano, mahirap pukawin ng tao diyan eh, no? Sa spiritual na bagay. Pero pag nabuksan, naku, yun na yun. Di ba? Kapag gigising ka. Buwis buhay yan eh, di ba? Oo. Pag so, very common kasi sa secular eh, yung ganito eh, no? Okay, letter B. Some of this is due to man's fallen nature. Isubutan natin yan. Nasagutan na ba yan? Saan na tayo? Number 2 na po. Number 2 na. Roman number 2. Sige. Roman number 2 na pala. Pwede pa ano Di, lang, pa-half-yaw na lang. Okay. mabilisan ko na lang. Mm-mm. Huwag natin basahin 2 Timothy 3:1-5. Letter C, some of this is due to the wrong concept. Wrong concept of the overall purpose for work. Yun lang ano, yun lang blanco no, wrong concept ano. Maling pananaw, maling konsepto. And letter D, if we are going to be able to fulfill our destiny before the Lord, we must deal with the issue of the love of money. Yun. It is not the money itself, but the love of money. And the love of things. In Luke chapter 12 verse 15. So yun po yung 4 na bagay na yun ano. Roman number 2. Yan. Review God's purpose for work. Letter A, God's purpose for work is not for what? To make a living. Ano ibig sabihin? Hindi raw po ito para lang mabuhay ka. Diba? Kasi iba no, parang nabubuhay lang para magtrabaho. Pangalawa, God's purpose for work is not work so that I can rest. No? Hindi po yan ang bottom line. No? Magtatrabaho ka upang sa ganon, magpapahinga. Diba? Pangatlo, God's purpose for work is not to accumulate wealth. Hindi lang para magpapayaman. Pagka ang purpose mo para nagtatrabaho ka para magpayaman, hindi ka makukontento dyan. Kahit maipon ka na isang bayong. Kaya yung iba bisa pag, punta ka, church tayo. Kakapirahan ba yun? So yun nga, walang kakontentuhan. Kakapirahan daw, pupunta daw sila. Kaya ganyan kahalaga na yung natin. Yung tamang pananaw patungkol kay pera, saka kay kayamanan. Kasi pag namali ang pananaw natin diyan, yung konsepto natin sa pera, ikaw na yung kokontrolin yan eh. Yan na magiging Diyos-Diyosan mo. Siya na magiging Panginoon mo. Gagawa ka na ng masama para kay pera. Di ba? Ganun ang mangyayari. Dapat paano naman natin dapat kontrolin ng pera? Like for example, mayaman ka na. Blessed ka. Paano? Kung halimbawa ikaw,
Mr. Baby, ano ka, milyonarya ka. Like for example. Baka Jollibee na Anong gagawin mo? dito sa amin. Sigurado, pagpasok ka, tama yung sinabi ni Pastor, ano? Jollibee, papaano Jollibee? Meron na ano yan. Merong, kumbaga na, meron McDo, may ano pa. Will ko talaga tumulong. Oh, yun ang heart mo, tumulong. Oh. So, ganun eh. Eh, problema kasi, yung iba po, kailan yumayaman, tsaka nagiging makunat. Di ba? May mga ganun. Kaya magbigay ng nangangako pa, no, maliit, pero naging malaki na yung sweldo. Nangihinayang na. Yung kita, malaki na yung kita. Di ba? Pag 1,000 lang ang kita mo, kaya bigay yung 100. 100. Tapos 50 lang po, 150 lang. Eh, naging 100,000. Yun lang. Iba mo yung usapan. Eh, medyo nadagdag. May member ako sa Ano, church. maintenance. Yung kapatid niya po, Bishop. Dati ang peso niya sa palengke, ganito lang, baboy. Tapos yung talagang napaka-faithful niya sa pagbibigay. Yung tithes and offering binibigay niya. The more na nagiging giver siya, na-extend. Extension talaga yun. Tapos dumami hanggang sa yung isang ganun kanya. Kaso nga lang, yung magka-tithes na siya, nakita niya, pampuhunan na sa negosyo. Agad, yung tight niya. Hindi niya binigay. Kung paano humabang ganun, mabilis din umikli. umikli. Tapos ngayon nawala na siya ng business. Totoo yun. Pag hindi mo naman, is maayos yan. Kasi yung faithfulness kasi natin, ang hinahanap ng Diyos. Kasi yung pagbibigay natin, tanda yan ng gratitude sa Panginoon. Lalo pang dadaloy eh. Opo, pagtitiwala Lalo. sa Diyos. Yun ang mahirap na. Nanghihinayang na pag malaki na talaga. Pag malaki, Bishop, mahirap talaga ibigay ang malaki. So, Rather, ihanda mo sarili mo. Kung ita-challenge mo si Lord, sigurado mo ma-challenge mo siya. Baka ikaw ma-challenge. So, God's purpose, no, for work, is not to secure the future. Kasi iba kala nila mag-ipon tayo. Invest doon. Payaman tayo para secure na tayo for our future. Diba? Eh hindi mo alam bukas makalawa, mababangga na pala yung sasakyan mo. Matay ka na pala. Ito na sa Bible. Secure ka pa rin ba yan? Di ba mga ganun eh. Yan ang akala nila, kaya silang i-secure. Eh si Rudy Fernandez nga, namatay yun. Cancer yun. Oh. Si Jay Ilagan nga, namatay yun. Motorcycle accident yun eh. Di ba? Eh si Miriam Defensor Santiago na sobrang yaman, sobrang talino, sobrang galing. Namatay, sakit yun. Sakit mo. Pero namatay, namamatay, no? Hindi, Walang security, wala. Ang hindi nila alam, sila, nabubuhay sila para sa mundong ito lamang. Di ba sabi nga ni Paul kung ang pag-asa ninyo kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, kayo na ang pinakakawawa. Amen. So, tapos binigyan ng interpretasyon ng ibang mga di marunong mag-interpret. naging... Kita nyo, maasa kayo kay Kristo, di kawawa kayo. Kay Kristo pala kayo umasa, kawawa kayo. Kaya ayaw nila umasa kay Jesus kasi ang kawawa. Diba? Mali interpretation kasi. Kaya nga ininterpret na naman isang talata. Opo. Tinanggal doon. May konteksto yun. Kawawa kayo kung walang pagkabuhay na maguli. Kung walang kabilang buhay. Merong kabilang buhay Kaya mapalad kayo. Yan ang kasunod ng mga talata mga pangungusap doon. Yung mga umaasa kay Kristo mapalad, hindi kawawa. No? Pero yung mga tao na hindi umaasa kay Kristo, nabubuhay para sa mundong ito lamang, kayo sila pinakakawawa. Diba? To secure for their future. Okay naman yan, i-secure mo, pero kasabay na sinisecure mo yung future mo. Pati ataul mo, pati libingan mo. Akala ko siguro lang Pati- ang future, pati sa kamatayan. Yun nga, yung meron kang meron libingan yung pamilya ninyo dyan. Yung Kala nila yun lang ang security for their future. Hanggang sementeryo lang. Hindi nila alam yung kabilang buhay talaga.
No? Pero ang ginagawa naman ng iba bishop, yung mayayaman, diyan patay na yung ano yung pinari. Patay na. Pagkalibing niya, magsusunog yan ng ano, bahay na yari sa karton. Pero ang ganda, susunogin yun. Oo. Tinanong ko bakit kayo nagsusunog ng ganyan? Babaon. Para may bahay siya sa kabilang buhay. Kaya, so, Pati yung pera, yung play pera money, papel. susunugin. Para doon may perang Hindi pera papel din nadalhin yun. Ano yan? Paano magagastos yung pera papel nga sinunog? Dapat pera totoo sinunog. Takot din magsunog. Nangihinayang na. Sa kaya nila pa nakuha yung mga ganun. Mga Pilip po kasi. Pang mahigit. Lalo yung mga Chinese. Oo, Pilipino. Mga Chinese, ganyan. Kaso nga lang, ang diferensya nga, nalahian kasi ng ano. Katulad ng Chinese. Ito naman, Bishop, Vietnamese naman. Vietnamese. Medyo Chinese din ang ano yan. Nagsusunog talaga sila. Tapos yung pagkain, ilalagay talaga nila. Ginagawa ko, pag hindi sila nakatingin, kinakain ko. Kaya pag pag umaalis ka, pumunta ka sa Chinese cemetery o kaya sa mga Vietnamese. Oo. Ano pala, Marami fiesta kasing kami mga Diyos sa eh. pagkain. Ang mga kami, iwan buong lechon, kakainin daw yan. Eh, kumukuha ng mga buhay eh. Eh, di ba sa atin yan, nag-iiwan sila mga pagkain. Tapos meron doon, nag-window shopping sa mga taon. Uwi mo dami. Kasi akala nila sa pamagitan doon, kasi secure tayo. Okay, panlima. God's purpose to our work is not just only to enhance social status. Pero yung mga makamundo, yan ang number one layunin nila no? Tumaas ang antas ng buhay namin. Iba kasi kapag mataas ang antas ng buhay mo, sikat ka di ba? Pag mapera ka. Pero tumaas nga ang antas ng buhay mo, sumobrang yabang ka din naman. Di ba? Lahat talaga tumaas eh. Ganun karamihan tumataas ang antas ng buhay, tumataas din ang antas ng yabang. Totoo po yan, Bishop. Nakakaranas tayo ng ganyan. Marami tayo nakita ng ganyan no? Kaya namamali ang pananaw ng mga tao. Pag hindi mo inangkla ang Diyos talaga, yung kapangyarihan ng Diyos. Letter B, God's purpose for work, ito yun, Ito. is una, God Word. In connection to God Word, to serve God. Di ba? Paano paglilingkuran ng Panginoon? Sa trabaho mo, sa pera mo. Di ba? Gamitin mo yung pera mo para sa tinatawag na to build His kingdom Yes. here on earth. Makatulong sa kapwa. Ano pa? To glorify God in your work and in your wealth or your money. Ngayon ang tanong, nag-glorify ba ang Diyos? Di ba? To be good stewards of the gifts and graces of God. Yan. Maging mabuting katiwala ng mga kaloob at biyaya ng Panginoon. At ito, pang-apat, to extend God's kingdom and fulfill His purpose. Amen? Amen. Dapat meron sa Korea, kahit maliit na businesswoman, ang mindset nila, makapagpatayo sila ng simbahan. Sa Pilipinas, like for example, kaya yung mga nagpatayo ng mga simbahan dyan, noong 70s, 80s, 90s, yung mga maliit na simbahan, sponsor dyan, maliit na businessman doon sa Korea, na miyembro nila. Napaka-dedicated nila. Oo, ganun sila ka-dedicate. Kaya sinamantala naman ng mga commissioner. Pati, yung pati sa atin, mga missionary, commissioner yun may corrupt din talaga eh. May corrupt. Lagaan pang korupsyon talaga, hindi lang sa labas. Yan yung mga katotohanan, di ba? Mga Korea, katulad yan. May mga simbahan na pinatayo ng Korea. So kasi yung mindset nila, maging instrumento lang sila makapagpatayo ng Diyos. Mapapatuwa nila ang Diyos.
na pinaglilingkuran nila. Amen? So, sana ganyan din yung mga miyembro natin eh. Tithes pa lang eh, kuripot na eh. Diba? Offering pa lang, sacrificial giving. Diyan dapat mabuksan yung mga mata ng ating mga yung kingdom mindset. Yes. Diba? Pagka tinitingnan mo ang lugar, naisip mo, lalo kung bakante, sana maging simbahan ito. Ganun mga kingdom mindset eh, no? So, God word. Pangalawa, man word. Ano po man? In connection to your work, ha? Or your money, or your wealth. To benefit mankind. Amen? So, hindi lang para sa iyo. Hindi ka talaga. Kaya nga, You must share the blessings. oo. Be a blessing, di ba? Because of your work, because of your money. Pakinabangan talaga. To bless others. To meet human needs. Yan naman talaga eh, di ba? Ito yung common sa mga tao, to meet human needs. To meet their needs, our needs. Common yan. Your family, the needs of your family. Pero dapat may iba pang aspeto. In connection to work, no? Yung purpose of work, God's purpose. Kung merong God word, merong man word, merong self word. In connection to yourself, to accomplish God's will for my life. Amen? To become all that God has made it possible for me to become in Christ. Amen? Kaya maganda yung sinasabi ng Bible na where your treasure is, there your heart will be also. Amen? At ang masarap na pagbibigay, yung magbibigay ka na talagang ramdam mo. Yung talagang, kasi pag kayo magbibigay ka na maliit lang, subi-subi lang, hindi mo ramdam yun. Walang bigat. Di ba yung pagbibigay na talagang parang ano to May sacrifice talaga. yun, sacrificial giving talaga You yun. bring sacrifice. We bring the sacrifice of praise. Yun ang kanta na natin, no? Di ba? Alam na alam ni Pastor Edwin yun. Kanta natin yun. Mga bago-bago pa lang tayo, di ba? Hanggang ngayon, kanta pa rin naman hanggang ngayon, no? Peace of the field, no? We bring the sacrifice of praise. Ayaw nilang kantahin eh. Sacrifice na naman. Kaya nga yun. Ayaw ng sacrifice. Ayaw. Oo nga eh. Tapos sacrifice. Pero actually, We yun ang bring the ino-honor sacrifice, nila, eh, no? yung mga sacrificial. Yung may ano ba, kumbaga may parang may kurot sa puso mo. May kirot yan. Oo, yun nagbibigay kami, kurot. Di ba? Talaga mababawasan yung laman ng wallet mo. Kaso 20-20. Dati 10-10 eh. Nasa kasi minsan, Oo. hindi lang minsan talagang ginagawa ko yun eh. Yun na lang talaga, laman ng wallet. Pero yung conviction mo, alam mo naman ikaw ang nag-provide talaga eh. Ako na. Kasi nga, Di ba nakakarating ng bahay, may resulta kasi na-educate po kasi kayo. Kaya, Oh, may mga ganun ano, may mga ganun senaryo o panahon. wallet ang tao. Kahit po 50 pesos yan, kahit po 20 pesos yan, kung yun na lang talaga ang laman ng, lalo na sabi, 20 na sabi ko, hihingin yung anak ko mamaya ng pang-ingredients na ang baka magbigay na lang pagbigay. Puta, wala naman talaga nga, hindi kayo makakainan. Pagdating, nakakaya kami lahat. Pinagbigay, bigay pa doon sa ibinigay ko. Diba? Ang ano kasi, Yes. tuloy-tuloy ko na lang, testimony mo. Yung pinapagawa kong bahay ngayon, hindi ko talaga i-expect na makagawa kami ng bahay. Grabe. Oo, totally. Yan. Amen. Diba? Sabi ko naman sa Lord, Lord, bago naman sana ako bumalik sa iyo, gusto ko ako mismo gagawa ng bahay. Oh, ng sarili kong bahay. Pagkakalok mo. Oo, ganun eh, no? Hindi, ano eh,
church, ang sinasabi, magkakaroon tayo ng building. Kinikilig ko lang yun. Lord, akin yan. So, pray na ako ng kilig. Pero, it lang mga anak ko, talagang ano eh. Although marami kasi sunod-sunod yung blessing eh. Yung kotse, binigay sa akin ng anak ko. Tapos nung tinamaan naman ako ng ano, which is test lang din yan. Pero, ano naman, na-overcome naman. Ito naman, nagplano sila, hindi ko alam, papatayo yung bahay, papasay ng floor. Wala akong pera. Yung mga anak ko lang. Di, sabi ko naman na, Lord, gusto ko ako mismo gagawa ng bahay. Maranasan ko, iparanas mo sa akin, ako mismo gagawa. Ipinagkaloob ng Diyos. Talagang ako lang talaga hanggang sa may tatay mo na ngayon. Kaya pala yung mga nakarambon, absent kayo. Hanggang kaya binabalasin ko din, spiritual din, yun nga, nasa heart lang natin yun eh. Sabi ko, Lord, ako mismo magawa. Hanggang ngayon, ginagawa ko siya. Ang katulong ko lang mga anak ko. Wala pa akong idea about construction. Hindi pa ako construction worker. Although nakikita ko siya sa mga online, pero yung wisdom na hiningi ko sa Panginoon, yun po yung nagiging benepisyo sa akin. Na-miss ngayon yung kapitbahay ko sa harap. Halos sabay kami gumawa. Sila nasa ground pa lang ako na. Diba? Mga skilled yun. Mga skilled sila. Ngayon, ang nagpapagawa, nagre-reklamo kasi nga, ganun kabagal. Yung development ng bahay nila, pag ganun pa lang yung sa akin, nasa taas na ako. So, di ko ginagano na, pero kami lang ng Lord ang nakakaalam kung ano yung pinag-usapan. Ibinigay ng Diyos, sabi ko nga sa misis ko, hindi na nakapagod. Pero ngayon pa ba tayo magre-reklamo papagod? Ipinagkaloob sa atin yung siya. Pag wala, umihingi. Pag meron, nagsireklamo. Diba? Sabi ko, ngayon tayo magsuligasig na gawin natin to, na-fulfill na yung binigay sa atin. Kaya, yun nga yung una, nag-seed ako sa pastor. Sabi ko, Lord, meron nga gawin sa akin. Binigay sa akin yung kotse. Nag-seed ulit ako sa pastor. Lord, hindi ko alam kung anong plano mo. Ito na yung bahay. Ilan pala pag? Second floor lang. Second floor na to, pero yung proposed for third. Oo. Kaya, gabi ko. Yung sinasabi po natin yung pagbibigay. Kami ang susunod. Amen. Yung pagbibigay po talaga, huwag po talaga yung Amen. yung magkakaroon tayo ng doubt. Yes. Na pag ibinigay natin, ay, parang hindi, pag binigay natin, full hearted. Kaya binigay natin yun dahil mahal natin ang Diyos. Yeah. Hindi yung binigay natin dahil Nakikinig ang Lord. Amen. Binigay natin yun, Lord, ito, pinagkatiwalaan mo ako, so pinagkatiwala ko din sa iyo. Kaya, yun, sabi ko nga, mapala din ako sa mga anak ko kasi na hindi sila alam mo. Hindi sila alam. Giver Si sila. tatay hindi Yan. alam. Dahil, Tsaka- kung hindi ako naging Christian, maaaring kasi sablay ang buhay. Salamat sa Diyos dahil may biyaya at kalakaran ko rin yung pinakalaharan sa akin. Biniyayaan ako ng mga anak na supportive sa Diyos. Amen. Kaya, Amen. about money, huwag tayo Basta gawin natin ang pinapagawa ni Lord. Tiyak yan. Kaya magsinayang. The Lord will provide. Yes, Oo. yung talaga yung ano ko na, Lord, hindi mo naman ito, hindi mo naman bibigay sa akin kung hindi na yung mga kailangan. Ilang beses ako nagtaktak ng wallet eh. Totoo yan. Pag tinitingnan ko, wala na. Pag uwi wala talaga. So, say na. Di pa kami nakawin ng bahay, sasalubong na sa iyo, blessing na. So, yun po yung sa akin. Maliit na bagay, pero ibinabalik na natin. Amen. Kaya tulad ng Glory, sana yung mga members natin na kaya mga kapastoran na yung nagbibigay. Sa man of God, the best. Talaga. Totoo yan. Hindi namin mayroon pang Yes. Nag-harvest na, but ikaw wala. Kasi bakit? Baka wala tayong pinag-harvest. In terms of money, huwag tayong hinayang. Huwag tayong Amen. matakot.
May kanya-kanya tayong buhay ang Diyos natin. Ano? May kanya-kanyang galaw ang Diyos sa atin. Saka Di ba? maganda yung Bishop na makita sa parents yung ganung pag-aano sa Lord. Kasi Yes, yung mga oo. anak natin, Sila, sila ang una nakatingin sa atin. Eh. nakaka-bless sa Lord pagka yung nakita nila sa atin yung ganun yung ginagawa namin. Maski wala, gano'n, tuloy pa din. Tapos pagka may konti, sige, ibigay mo pa rin yung nararapat para sa Lord. And then the Lord will provide. Ilang beses na lang namin nasubukan talaga ang Lord. Talagang sobrang Yes. Ang buhay. Yes, so sa mga anak na lang namin. okay, talagang ano. Ako nga may declaration. Magkakaroon daw ako ng kotse. Sabi nung isang ano. Tapos narinig yung isang member namin. Kinabukasan, pinatawag ako sa kanila. Tapos Bishop, yung kotse dyan, tignan niyo mo kung magustuhan mo. Uwi mo na muna. Pinapauwi sa akin. Nung tinignan ko, hindi ko nagustuhan. Buti naman. Kasi nadala na rin ako sa second hand eh. Kaya nang titignan Mas ko. malaki paluwal mo. Sabi ko, mahirap to pag inuwi ko to, baka ako magpapagawa ng mga materyales. Kasi mga dala, mga second hand, ganun eh. Kaya sabi ko, Lord, ang alam ko, hindi second hand na bibigay mo sa akin. Kaya tinanggihan ko talaga yung ano na yun. So, isang linggo lang ang pagitan, tumawag sa akin anak ko. Tay, punta ka rito. Saan? Sa Cubao. Saan sa Cubao? Aurora. So, tapos dito sa Toyota. May Toyota dyan eh. So, Akala nyo, punta ako. meeting place lang yun. Oo nga, di ba? Banda Toyota. Tapos ando sila. Ayun pala isang anak ko si Mac. Kumuha ng high-ace. Tapos sabi, yung Anaros naman, ngayon, bakasyon siya ngayon nandyan eh, nasa taas. Sabi, tay, mamili ka ng gusto mo. Pinapipili ako. Sabi, kotse ang pipiliin mo. So, yun nga. Ako pumili niya yung kotse na yan, Toyota Altis na yan. Yan ang tinuro ko. Di, uwi na natin yan. Diba? Kaya pwede ka pala magkaroon ng isang, ano na, kahit magkano wala kang bibitawan. May sasagot. Siya ang sumagot. Di ba? Buhay ang Diyos natin. Bishop, 20 years kami hindi nagbayad ng pamilya. Tapos, kukunin na lang yung pag-ibig yung bahay namin. Tapos na. Pero grabe yung ginawa ng Panginoon. Nilalakad na namin lahat. Hindi, ang ganda yun. Yung monthly sa Bayan. Bukod Sa- yun, sa- yung monthly Subdivision, namin sa subdivision pag-ibig, yan. oo, monthly Oo. namin sa pag-ibig, 20 years kami hindi nakabayad. Kasi nga, inunang nag-aral ng mga bata. Tapos, siyempre, pati yung buwis, hindi na rin namin Opo. nabayaran. Kasi siya lang yung nagtatrabaho, full-time housewife pa po. So, nung sinulatan kami ng pag-ibig na for ano na siya, yung... Forfeited? Hindi lang forfeited, Bishop. For ano na, yung inaano na sa munisipyo. Pinapaabando na sa inyo, gano'n, ano? Ano na, yung Ano na, for bidding, ano wala. na doon? bidding. For bidding na siya. Bidding Kumbaga, na. saan talagang wala na. Tapos, dinideclare ko yung bahay namin na yan nung mga panahon na hindi kami nakakapagbayad. Na sabi ko, Lord, ibinigay mo yung bahay na to sa amin. Alam ko, ibibigay mo pa rin dito sa amin. Yung ganun lang yung pinapapray ko every, kasi natatakot ako, baka paalisin kami. Nag-aaral pa lahat ng mga anak namin noon, wala pang graduate sa mga anak namin noon, yung 4. Oo, yung mga time na yan, hirap nun, ano? Kasi Mga ganun. priority talaga yung story, yung study sa mga bata. Kasi mas mainan na nag-graduate na sila, madali na lang kumuha ng bahay. Ganun yung katwiran niya eh. Tapos, sabi ko, baka mamaya, puro ako baka mamaya, paalis na tayo, saan tayo pupunta, 4 tayo. Tapos yun, hanggang sa dumating yung pagkakataon ng 2020, yung panahon ng pandemic. Yung pandemic yun. Oo. Tapos, sinulatan kami na 2 weeks na lang yung gagawin namin tatrabaho, gusto namin mapapasa amin yung bahay. Tapos, nilakad namin sa pag-ibig, ang naging bill namin is 3.5 million. Tapos, paano namin ito mababayaran? Wala nga kaming kapera-pera. Tapos hanggang sa di ba si Duterte ay condonation. Condonation. Sabi niya, 800 na lang. Wala pa rin po kami kanyang pera. Cash kasi yung Bishop eh. Tapos, Gosh. sabi niya, sige, compute hanggang sa naging 581,000 na lang.
O yan na yung pinaka po, wala na po yan. Wala na po Bababa. ibababa sa amin. Because Sagad na yan, po sagad. Kasi kung gusto nyo mapasa inyo yung bahay, ilakad nyo na po. 2 weeks na lang yun. 2 weeks Hindi, na lang. Sa City Hall. Ikot ang quick namin. Hindi namin Talaga. uuwi. Sa mga kuha yung 500 plus Uuwi yan. kami ng bahay, sabi ko nangyayari, sabi ko nun, paano ba ito gagawin namin? Tapos basta ilalakad lang namin yung mga, yung mga kailangan namin lakarin, yung sa pamilyar muna uunahin namin eh. Tapos, Parang mabilis. Tapos mo rin oras. basta siya, lahat, in 3 days Dapat time. sinabi namin sa mga bata, hindi namin alam, dami mga ipon-ipon pala. Mga anak ko, naglabas ng 300,000 yung 300,000. anak ko. May pera ka palang ganun. Sabi ng anak ko po, Papa, meron ako Isang araw ng meron ako 450,000. Grabe, isang araw lang. Oo, nagbilang 450,000. ako lang. Ngayon lang ako nakakita dito ka dami pera, limang dami. Pero kulang pa rin ng 81,000. Nagpapagkata din ng 81,000 na bayaran namin. Sa madaling salita, sa loob ng isang linggo ba? Wala pa isang libo. Tapos lahat, tapos after 1 month, dyan na yung red title, yung butang. Ano ito na nanaginip ba? Wala sa akin dito bigla. After 20 years, hindi ako naghulog sa akin. From million going down to. Ang pinaka-ano doon, Ayan, Bishop, kita mo yung talaga ano eh. pamilyar namin, nung inano namin isa yung kayo, pamilyar, pamilyar. meron daw nagbayad sa amin, kami, regular Punta kami dyan yearly. sa city, oh. Sabi namin, Oo, kano ba may nagbabayad. Akala, ang alam 20 namin, years. nasa 20,000 Sir, wala kayong utang. Bayad kayo. monthly. Sir, nagbabayad sa amin. Baka po mag-anak nyo sa Liquid pa yung computer ito. Hindi naman. Himala talaga yun. 241 pesos yung amilyar namin, binayaran namin. Tapos ang pinaka-ano pa doon, yung hindi kami nagpa-survey ng Sabi ko sa bahay. kahera ng City Hall, sabi ko, alam ko kung sino nagbabayad ko. Sa Jesus. Natawa sa amin si Sir Jan eh. Ang isa pa doon, Nakatawa talaga yun. ang isa pa bishop na ano doon, ang isa pa pinaka-ano doon, yung tatrabahuin ng 3 weeks na yung survey ng bahay. Kasi walang survey yung bahay namin mismo eh. Kaya 3 weeks ang processing doon. Nagawa lang ng 2 oras. Ginamit yung mga tao sa City Hall. Tapos sabi sa amin, Lahat ni favor, Sir ano? Jan, ang sabi ni Sir Jan, Lumabas yung mga 3 tao weeks, talaga. sabi niya 3 weeks ang ang Process. limahan niyan, Ah. processing. Ang gawin nyo na lang, sabi niya, para magbigay kayo kahit magkano, sabi niya. So nagbigay kami ng 2,000. Tinrabaho na doon yung, inakyat lang yung kapel namin doon. Wala pang 30 minutes. Hindi na. Natapos. Tapos ang matindi doon, dumating kami sa City Hall ng May. 4:30 na. Mag-aalas 5 na. Ano yung mga tao? Mag-uwian na. Tapos, 4:45 nagbayad ako nung pinababayad sa amin na hindi kami umamot na 5,000. Dapat nasa 27,000. Ano na lang, parang 4,000 na lang. Alam mo yun, grabe lahat ng Ang ginawa ng daming Lord. discount ah. Parang sa baba ng pababa. Kaya nung nakuha na namin lahat yung sobrang talaga, yung bahay talaga namin sobrang blessed talaga yan. Ito Hindi po ko yung, akalain. ito po yung isang matindi noon. Ako hopeless ako sa bahay kasi alam ko, tagal ng hopeless yan. Pero hindi ko akalain na mangyayari yun. Tapos, namapapa sa akin. Kasi talagang minsan hindi ko isa. Tapos anong nangyari? Nung magbabayad na kami ng pangalawang amilyar, sabi sa akin, huwag muna kayo magbayad sir dito sa City Hall. Huwag muna kayo magbayad kasi tataas ang presyo ng lupa. 300%. Ng 300%. Kasi may SM Yung na doon. presyo ng 9,000 ba yun? Per square meter? 9,027 yung per square meters. Naging 37,000 per square Siguro, meter. pag yung SM na May SM pasimuno na talaga. 300,000 ang- Dahil sa SM. Kasi pag ang SM Bishop magtayo, Sabi ko, sakto mahal. pala. Saktong nakuha na natin ang titulo at tumaas yung Grabe. presyo. Kaya sobrang yung... Pwede kung tumaas yun ng hindi nabayaran, mas mahirap ano. Opo, mas mahirap. Kaya sobrang yung bahay namin na ginawa namin house church ngayon. Dinideclare namin na Yun. magsa-second floor kami. Sabi ko, Lord, God is good. Enjoy tayo. Kaya grabe yung Kumbaga, hindi naman tayo pinagbabayad ni Lord, but yung gratitude natin, sige Lord, gamitin mo to. Ikaw lang Kaya Oo. kinikilabutan ako. Dito na, naalala gawin na itong namin. church na ito lang. Okay, tuloy natin. Kaya nga, may kanya-kanya tayong patotoo no? Sa kabutihan ng Diyos. Yes. Roman number 3. Wrong concepts of prosperity and abundance. Wrong concept muna. Yan. Kasi dapat right and wrong of prosperity, right and wrong concept
Dito po sa wrong concept of prosperity and abundance, sabi nga, there are a couple of words that are used a lot when it comes to the areas of work, money, and life's endeavors. Prosperity and abundance. There are words that all of us want to experience. But what do they actually mean? Is our definition of this concept the same as God's definition? Kasi nga, no, yung maling konsepto, maling pananaw ng mga tao. Iba yung kanilang definition, yung common person about prosperity. Yung wrong definition about abundance, no? Kasi puro pera ang tinitingnan nila eh. Actually, hindi lang pera pinag-uusapan eh. Diba? Every area and every aspects of our life. Makikita natin kung tayo ay mayaman. O mayaman na talagang yung tunay na yaman na hindi lamang pera ang basihan. Ang una po, yun nga sa tinatawag na prosperity, letter A, the wrong concept defines true prosperity is monetary abundance. Maling pananaw po yan. Maling konsepto. No? It is a wrong concept. Kapag ka binigyan mo ng kahulugan yung prosperity, ito yung pagdami ng kaperahan mo. No? That is the wrong concept. Sabi nga ni Dr. Cho, Americans tend to equate prosperity and money. With money. Diba? Prosperity with money. However, in the Orient, we have different idea. Prosperity means successfully fulfilling the goal. That is true prosperity. No? Ano raw yun? Ibig daw sabihin, successfully fulfilling the goal. Ano man ang goal mo, no? Ito ay natapos mo, naganap mo. One must not connect prosperity with financial success. Why? Because in many cases, having prosperity means losing all. Diba? Sa ibang mga mga kaso, yumaman ka nga, naging prosperous ka nga, monetary abundance, pero ang kapalit naman nito, pagkawala, no? Nang alin? Maaring mawala mga kaibigan mo, mawala yung mga kamag-anak mo, o ikaw yung mawala sa kanila, malayo sa kanila, di ba? Minsan kasi, yun nga eh, hindi ka na maabot eh. Yung mga ganun, ano? Katulad pinag-usapan natin kanina, minsan pagka yumaman ka, yumayabang ka. Di ba? Mataas na tingin mo sa sarili mo. So, losing all. O pwede rin, I am sick of hearing prosperity being connected with money, according to Dr. Cho. So, prosperity is successfully fulfilling the goal that God has set for us. Yun na yung kinlaro niya. That is true prosperity. Amen? When you fulfill the goal that God has set for us. Diba yung pananaw ng Diba? tao? Oo. Kasi nga, ang mundo, ang pananaw nila, monetary abundance. Kaya, sabi ko nga sa inyo, kahit isang bayong hindi makukontento sa pera yan. 2 bayong, isang truck na pera. Kulang at kulang pa rin yan. Pero ang tunay pala na prosperity, yung ikaw ay maging matagumpay na maganap mo, lalo't higit ang layunin ng Diyos sa buhay mo nung ikaw ay nabubuhay pa. Amen? That is the true prosperity. Pangalawa, the right concept defines true prosperity as successfully reaching God's goal for my life. Diba?
Di na, Ibang-iba. na malayong-malayo sa katotohanan ng Malayo. definition ng prosperity. Lalo na yung kasi yung iba merong prosperity gospel. Di ba? Kaya lagi nilang pinag-uusapan pera, di ba? Pero yung palang maabot mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo, maganap mo, magampanan mo yung purpose ni Lord. That is true prosperity. So, according to Philip Brooks, to find his place and fulfill it is success for a man. Amen? To find his place. Yung malaman mo kung saan ka dapat tumayo, lumugar. No? At magampanan mo kung anong gampanin mo diyan. Kaya ka nilagay ng Diyos diyan. Yun daw po ang tunay na success in life. Amen? Letter A. God desires that His people prosper, and He promises that they will prosper as they follow His plans. Oh. Di ba? As they follow His plans. God's plan. Ang Diyos daw po, layunin niya, desire niya, na ang kanyang mga anak ay mag-prosper. At ang pangako niya, ipinangako niya na sila'y magpa-prosper, kailan? When they follow God's will into their lives. Di ba? Yung gawin mo yung kalooban niya. Kung ano mga plano niya sa buhay mo, yun ang gawin mo. Tiyak po na ikaw po ay matatawag na tunay na prosperous. Amen? Kaya, di ba si Joshua, ano sabi kay Joshua? Joshua 1:8. 1:7, 1:8, di ba? Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang mga nakasulat doon. Sa gayon, ikaw ay giginhawa. Giginhawa no? At magtatagumpay. Amen? Ginhawa at tagumpay. Magkaibang ano yun eh. You will become prosperous and successful. Amen? Letter B, prosperity comes when we live in harmony with God and His Word. Morning. That is true prosperity. Mayaman ka nga, halimbawa, monetary abundance ka, pero hindi ka naman mabubuhay in harmony with God. Tunay bang mayaman yun? No. Katulad ng mga nagsisiyaman ngayon. Biblical nga, sabi, for what shall it profited a man? If he gains the whole world. Whole world na yan, ha? Yes. Hindi sinabing if he gains one island. Di ba? So, yun na yung bundok na tralala na yan. Di ba? Whole world Kung malalayo ka naman kay Lord, di ba? Mapapahamak ang kaluluwa mo. Kaya ang tunay na yaman, hindi lamang monetary abundance. Amen? Ang tunay na yaman, yung meron kang relasyon sa Panginoon. Nagahari ang Diyos sa buhay mo. Ginagawa mo kalooban niya, yan ang mga mayayaman na totoo. So, those who live according to God's Word have many promises found in Psalms 119. So, ano yon? When we live according to the Word of God, kung tayo na po ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, una, we will experience blessing. Amen? Yung Psalms chapter 1 hanggang chapter 2, yung blessing diyan, no? Di ba sabi yung mapalad? Mapalad yung, tapos yung iba naman, sa kabilang banda, kabaliktaran ng mapalad, di ba? Pero makita natin doon, ang pinag-uusapan dyan, yung matitinding karanasan mo kay Lord,
Ano pa? When we live according to the Word of God, we will not be ashamed or suffer embarrassment. Kita mo? Sa mga bagay na ito, meron bang perang pinag-uusapan dito? Di ba? When we live according to the Word of God, we will be cleansed. Amen? Ano kayo? When we live according to the Word of God, we will be strengthened. When we live according to the Word of God, we will find great freedom. Kayamanan yan eh. Di ba? When we live according to the Word of God, we will find new excitement in serving the Lord. Excited ka ba in serving the Lord? Blessing yan eh. No? When we live according to the Word of God, we will experience God's mercy. Habag ng Panginoon. When we live according to the Word of God, God will deal with our enemies. Aba? Paglalaban ka pa niya. Siya yung matibay na sandigan mo. When we live according to the Word of God, we will have good friends. O ba? Yung pang mayroon ka palang mga mababait na kaibigan, totoong kaibigan. Ilang good friends. Lumakantas. Blessing na yan eh. Diba? When we live according to the Word of God, we will have inner peace. That is blessing. Amen? When we live according to the Word of God, we will experience life to the full. When we live according to the Word of God, we will experience God's presence. Amen? O yan ang mga prosperity. Yan ang tunong successful. Walang binanggit sa manana rito. When we live according to the Word of God, bayong-bayong ang pera mo. Walang money matters. Walang money matter eh. Ang pera, package deal na yan. Kasama na yan. Di ba? Pag mabubuhay ka sa kalooban ng ating Panginoon, si Lord na bahala dyan. Magpabukal ng pera sa buhay mo. Amen? Eh, mga nakakalungkot sa mga Kristiyano, kahit mga Kristiyano, ang hinahanap pera. Di ba? Si David nga, sabi niya, I rejoice at your word as one who find great spoil. Nagagalak ako sa iyong mga salita, katulad ng kagalakan na nagtamo ng maraming pera. Di ba? Salita ng Diyos, doon siya nagagalak. Ang tingin niya sa salita ng Diyos, kayamanan, bukal ng yaman. Di ba? So, yun po yung totoong prosperity. Hindi yung ipinapangako mo, yayaman ka, dadami pera mo, magiging bayong-bayong ang pera mo, magkakaroon ka ng mga wealth, no? Mga lupain, no? Susunod na lang yung video. Oo, package deal na lang yun. Maging tapat ka lang sa kanya. Eh, siya yung bukal ng pera eh, bukal ng kayamanan ng lahat ng mga kailangan natin. Di po ba? Letter B, abundance. Ano naman ang ibig sabihin ng abundance? The wrong concept muna. Declares that monetary abundance is the reward of a lifestyle that is pleasing to the Lord and is to be enjoyed by the recipient. The reward of a lifestyle that is pleasing to the Lord and is to be enjoyed by the recipient. Enjoyed. May di po, ED. May past tense, enjoyed by the recipient. Okay, so ano ibig sabihin nito? Yung maling pananaw, wrong concept. Anong inyong magkaka-explain? Explain it. Na pinapakita din siya, pag okay yung relasyon ko sa Panginoon, no? Eh, pag maayos ako, pagpapalain ako nila. Parang ganun, kasi sinasabi nito, di ba? Sabi na, monetary abundance is the reward of a lifestyle that is pleasing to the Lord. Is to be enjoyed by the recipient.
Eh, maling pananaw po yung ganito na Oo, akala. yan. Maling pananaw, ha? Mali. Ah, Parang sa Tagalog niya, yung maling pananaw, ano yung kanilang deklarasyon? Ano yung kanilang pananaw? Yung pagkakaroon ng maraming pera. reward. Yeah? Monetary abundance. Ito raw ay reward, gantimpala. No? Nang alin? Magkaroon ka ng lifestyle Buhay na nakatulugod. that is pleasing to the Lord. The Lord. Yeah? And is to be enjoyed by the recipient. Wrong concept. Bakit wrong concept? Bakit? Yan, basahin ninyo. Tindihin niyo yung words. Yung ano. Pangungusap. Yan may bunga lang based on lifestyle na yung kanilang pagkakaroon ng yaman ay may reward doon sa kanilang lifestyle. Na maaaring magiging ma-enjoy ang gumagawa nyo. Ng mga recipient. Yung mga yumaman. Di ba? Ano raw? Ang maling konsepto, ito raw po ay naglalahad, di ba? Nagdedeklara na yung pagkakaroon ng maraming pera, ito raw po ay reward. Reward for what? Na sila po ay magkaroon ng lifestyle that is pleasing to the Lord. Eh kung kukunti pera mo, hindi ka po pwede magkaroon ng lifestyle to please to the Lord. Mapiplease mo lang ang Lord when you have abundance of monetary. Parang sinasabi lang dito. Ang bottom line, ang sukatan niya na ikaw kaya kung maraming pera, kaya dumami pera mo. Kasi namuhay ka ng pleasing to the Lord. Yan nga po. At dapat i-enjoy mo yun. Reward na lang ito. Oo, yung monetary abundance. Bali, Which is not, Ang monetary abundance, hindi yan reward sa lifestyle na naging. Mapiplease mo ang Lord. Kasi pwede namang at-least mo si Lord na wala kang monetary abundance. Yes. So, Oo, hindi kaya yun nga ang- wrong concept eh. Oo. Sukatan. Kasi magiging ano ka dyan kapag kaya kayo hindi pinagkapala nagiging ano ka na. Kasi hindi ka naglilingkod eh. Di ba yung iba eh, Maglingkod kayo sa Lord para palain niya, dumami pera niyo. Parang ganun yung sinasabi niya. Na kaya may mga naghihirap kasi hindi sila tapat sa Panginoon, hindi sila naglilingkod. Pwede din, kaso Hindi yun ang sukatan. maraming mga naglingkod sa Lord na hindi rin naman talaga dumami pera. oo, di ba? At saka yung iba, nagpe-pray, Lord, patamain mo ako sa loto. Magpapatayo ako ng simbahan. Di ba yung mga gano'n? Parang gano'n yung kanilang ano eh, no? Oo. So, pero hindi ka naman makapagbigay ng ikaw po sa kinikita mo ngayon pa lang. Eh lalo na pagka tumama ka sa loto, Wala na. laki ng galing, di ba? Yan sabi ko nga eh, merong ano eh, may three types of ano, tithing. Ano yung three types of tithing? Alam mo na? Diba? Na-share ko na. Natanda ko yung Melchizedek. Malaki yan siya. Una, malakayan, di ba? Malakay. Jacob. Oo, di ba? Yung malakay types of tithing, yung tithes, dinadala directly sa templo. Pakikinabangan ng mga nagtatrabaho sa templo, sa sacerdote, lahat ng mga Levites. So, doon dinadala. Yung sumunod, yung Jacob's types of tithing. Nakahiga siya, nakaidlip siya, nakatulog siya, na nag-inip siya. Panhik panaog ang ano, angel. So, pagising niya, tinawag niya yung hinigaan niyang bato doon, Bethel.
Kasi ang Bethel, ibig sabihin, House of God. So, nangako siya. Sabi niya, from now on, ipinapangako ko ng lahat ng kikitain ko, ibibigay ko ang 10. Yeah. Pero, wala kang mababasa na tinupad niya yung kanyang pangako. Walang account na nag-10 siya. So, kaya ito yung mga Kristiyano na kapag ka wala pa, nangangako. Kaya nga, wala agad. Tumama. Diba? Nagpapapray. Pag-pray mo ako, pastor, mag-a-abroad ako. Pag nandoon na ako, merong 10 sa church, may love gift pa ako sa iyo. Sarap pa. Ayun pala, pagdating doon, nagkaroon ng sakit ng amnesia. Diba? Sinabi ko ba yun? Amnesia ba? O leukemia? Amnesia ko. Nakalimot. Yung sakit nakalimot, di ba? Oo, hindi na naalala yung pangako. Kaya gano'n na, may mga Kristiyano rin puro pangako din, para politiko. Pagka-campaign period, ang pangangako. Pero pagka nanalo na, lalo pag natalo, siyempre wala na yun. Yeah. Yung isa Melchizedekian tithing. Di ba? Ang Melchizedekian tithing, nagkasalubong si Abraham, tapos si Melchizedek, galing sa digmaan si Abraham. No? Iniabot ni Abraham ang kanyang 10 kay Melchizedek. Di ba? Direct no? Yung gano'n. Kaya direct to the man of God. Yes. That is my point. Pwede ba yun? Nakatanggap na kaya direct binigay sa inyo 10? Gano'n. So, kaya wala ka na lalabag doon kung sa'yo diniretso. It depends upon the conviction of your member. Amen? So, ganun po yun. At ang Melchizedek yan, hindi po yan laos. Nasa Hebrew chapter 7 yan. Yan ba yun o Abrahamic? Abrahamic tithing. Si Abraham yung nag-tithe. Si Abraham na nag-tithes, ibinigay kay Melchizedek. So, ang Siya yung punong pare. na hindi tinupad si Jacob. Yan. Isa naman. Yung Dapat Jacob, doon, puro Abrahamic promise. tithing, hindi Melchizedek yan. Kasi recipient lang si Melchizedek. Oo. Siya yung pare eh. Siya yung punong pare. Siya yung tumanggap. Di ba? Nung panahon niya. Ngayon, si Kristo po ang type of Melchizedek in the book of Hebrew. Di ba? Kaya yun ang kumbaga sa paraan. Pwedeng direkta, pwedeng church, di ba? Pangako. Pwedeng pangako lang. Tupad. Buti ba tupad? Jacobian. Okay, and dito tayo. Sabi nga ni Eric Gill, while we fight among ourselves about doctrine, we are united in the common worship of money and material success. Ganun no? Habang tayo ay nagdidigmaan, no? Patungkol sa doktrina. Pero sa kabilang banda, nagkakaisa naman. Saan? Tama ba? Kakaisa naman tayo Saan? sa iisang Pagsamba sa pera sa pera at material. at sa na mga tagumpay. material na bagay. Di ba? Dahil bang gano'n? Sa totoo lang kasi, ang hirap, yung God of Mammon, tsaka yung true God, laging naglalaban sa Kristiyano. Sinasamba natin ng Diyos pag Sunday, pero pagka yung simpleng araw, di ba? At saka kung paano natin binibigyan ng pagpapahalaga yung work, sabi ko nga sa inyo kanina, pagdating sa work, 15 minutes before ng work, andyan ka. Pag linggo, sasamba ka, 30 minutes, late ka. 1 hour late ka. Di ba? Iba nga dumating, benediction na eh.
Di ba? Pagpapala na. Oh, benediction na. Parang na-receive the vision. Oo. 11:30 may dumarating. Ay, totoo yun, di ba? Ano naman yung mga ganun? Kaya hindi na siya nakakapagbigay ng Ayan, ikaw Hindi ang na, usher. hindi na nagbigay. Nanguha pa. Oo. Nasa Tapos pagtapos ng tanggap ang benediction, siya yung unang lalabas eh. Kaya nasa uli. Huling dumating, unang lalabas. Asan din yung ano? Di ba? Parang wala siyang kasiyahan sa bahay ng Diyos, di ba? Sa ano, Dapat pananambahan. dinidisiplina yung mga ganun. usher. Kaya nga eh. Pag pinagalitan mo naman. Yan. Kaya kung minsan, siyempre, papasadahan mo rin talaga sa sermon. Dr. Cho said, Paparinig ka naman sa Dr. Cho, no? In the United States, prosperity teachings could not have caused problems had Christians used prosperity for the building of the kingdom of God. But many Christians claim prosperity just to buy a Cadillac, no? To have a big home, and to live a sumptuous life. That is a very degenerated Christianity. Amen. Mali talaga. Oo. Huwag mo na ilayo kahit di sa Pilipinas eh. Pag nasa church, napakadalang dyan ang bumubunot ng pera na Tito Big and Joey para yung tatlong persona, tatlong mukha. Maning, okay lang, upo kayo dyan. So, ganun eh, no? Pero pagdating sa SM, kahit na, di ba, ang talagang gututin talaga, hindi nanghihinayang. Mabilis pa. Di ba? Punta ng, saan ba Saburi. Sarap kumain ito, di ba? Saburi, no? Walang panghihinayang doon. Pag nakakita naman nakasabit-sabit dyan ng mga ano yan. Kakakain pa lang, may milk tea pa yan. O kaya yung yogurt, no? Totoo yun eh. Pagdating sa Lord. Hindi nanghihinayang. Pero pagdating sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, di ba? Yung ano lang. Ang binubud, pinipinahan pa yung pera, tinitinipina. Yung dalandan. No? O kaya inihahanda na talaga yung yung 20, 50. Dahil nakaprepare na yun eh, no? Sabi nga ganun, Bishop, pag ang mga nagpalataya ito, pagkukuha ng pera, alam ng kami kung nasaan yung 20. Oo na, di ba? Kakamata doon yung daliri. Tansyado yun. Kaya, Siyempre, inunda niya na yung 20 sa Basketball player pa. kaya nga, sabi ko, God can raise, no, yung ating pong kabuhayan, di ba? God can raise yung lifestyle of our living. Tama ba? But don't forget to raise the standard of our giving. Amen? Ang nakakalungkot, itinaas na nga ng Panginoon ang buhay mo eh. Pinayaman ka na nga ng Panginoon eh. Guminhawa na yung buhay mo eh. Pero pagdating sa pagbibigay, kuripot ka pa rin eh. Di ba? kuripot ka siya, kuripot din si Lord sa'yo. Problema nga eh. Hindi nga naging kuripot ang Lord sa kanya eh. Binigay na nga lahat. Binigyan ka ng opportunity ni Lord eh. Guminhawa na nga ang buhay mo eh. Itinaas na ni Lord ang antas ng buhay mo eh. Yung antas ng pagbibigay mo, ganun pa rin. Humanda ka, baka bawiin ni Lord yan. Ganun lang yun, di ba? Okay, so that is the wrong concept in connection to abundance, in connection to prosperity. Ang ganda ng definition niya doon sa prosperity, no? Ang prosperity pala, hindi po monetary abundance. Actually, kahit marami kang pera, hindi ka pa rin masaya. Malungkot ka pa rin. Ang problema sa mundo, ang sukatan ng prosperity, pagka prosperity narinig, pera yan.
Di ba? Money matter yan. Pero sa God's point of view, it is not just all about monetary abundance. Dato na pag nagturo tayo ito, prosperity teaching. Yun, Kasi di ba? may pera, ba't walang pera na banggit? Iba to prosperity na to, di ba? Magturo kayo ng prosperity, no? Iba to. Di di ba? pag-expect sila pera yan, di ba? Makikita Kasi mo ang ba? pera, package deal na lang yun. Bunga na lang yan eh. Kasunod na lang yan eh. Ang problema nga, di ba sabi nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun na yun eh. All these things added na lang yun eh. Dagdag na lang yun eh. Ang problema sa mga tao, sa mga Kristiyano, kumisan, yung added ang hinahanap eh. Yun. Sino na yung alit? Diba? Shortcut. Added nga yun, pinipili nyo. Dagdag lang yan eh. Pwede Para pag shortcut bumili ka isa. ng prutas, dagdag yan. Oh. Dagdag na lang yun. Unahin mo kalooban ng Lord. Dagdag na lang yun. Yung yayaman ka, dagdag na lang yun. Yung giginawa buhay mo, dagdag na lang yun. Oh. Tanyo yung logic, pero hindi makuha ang logic eh ng mga Kristiyano. Yung biblical, yung pananaw ng Diyos ha. Pag nakuha natin pananaw ng Diyos, naku, magaang ang pera. Yeah. Pera ang hahabol sa iyo. Tama? Pera, inuutusan ni Lord ng pera eh. At nauutusan din yan na lumipad. Nasa bulsa mo na, bigla magkakapakpak yan. Pera na lang. Pera. Wala. Tama ba? Hinahadlan. So, ayan. Alright, concept. Declares that monetary abundance is a special blessing of God that He expects to be utilized for His purpose. Oh. Special blessing ng Diyos. At nang binigyan ka ng special blessing, God expect, no? May expectation siya. To be good. No? For what? To be utilized it for His purpose. As kingdom provider. Tayo no? Yun ang hindi, ito naman ang nakakalungkot sa maraming mga Kristiyano. Pinaginhawa ka na, pinayaman ka na, gumanda na buhay mo, binigyan ka na ng mga magandang business, hindi mo pa rin naman maganap kung anong purpose ni Lord. Hindi mo alam eh. Alamin yung purpose ni Lord. Bakit gumanyan ka? Dati kang www.com. Dati kang mahirap. Ngayon, yumaman ka, naging milyonaryo ka. Ang akala mo, to enjoy for yourself only and for your family. No. May purpose. May purpose yan. Dapat makita ng mga Kristiyano yan, yung purpose na yan. Pag nakita mo at nagalawan mo yung purpose na yan, lalong magbo-boom ka. Lalo kang giginhawa. Lalong gaganda buhay mo. Amen? So, special blessing. Sabi nga, money, material, though it be, does not lie at the base of the most useful work you do. In itself, nothing, it is the basis of much of the best effort which can be made for spiritual purposes. Amen? So, ang pera, ang material na bagay, no? Meron ka man ito, pero sabi rito, hindi ka dapat mag-rely. Hindi yan ang basehan, di ba? Para magawa mo ang pinaka-the best. At sa pamamagitan nga po nito, it is the basis of much of the best effort which can be made for spiritual purpose. You can use your money, your wealth, amen, your very best. For what? Magano ka ng effort, your best effort, di ba? Kung ano ang purpose ng Lord for that. Pag nagawa mo ang layunin ng Panginoon, ay tiyak lalo kang magiging masagana ang buhay. Amen? Amen. So, ganyan dapat maging klaro sa mga miyembro natin. Lalo na yung mga miyembro natin na mga nagsisiyaman. Dito marami rito mga nagsiyaman, mga naging mga milyonaryo.
Pero some of them, hindi pa nila makita yung purpose talaga. Kala nila, earn for themselves, pakinabangan nila, enjoy life, no? Pero sa isang aspeto, hindi nila alam na God wants to use them to become His partner in the kingdom ministry. God expected talaga Oo. na magamit natin yung maayos. Yes, di ba? Kasi nga, sa Kanya galing lahat yan eh. Kaya lang, hindi natin nagagawa o magawa. Amen? Amen. Okay, so isang session pa ito, no? Lesson number 4. Balance perspective tayo. Sunod. Apo. Okay, kasi dito, lahat talaga binabalansin natin. Hindi tayo pwede mag-extreme ng prosperity gospel. Pera-pera, di ba? Eh, nakita natin ang prosperity pala, not just only for you to become wealthy in connection to money matter eh. Dami nga mapera pero pulubi naman sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Okay, that's all. Thank you for your time. Break muna tayo. Prepare for the next subject. Project Apollos. Sinend ko na yung picture. Ah. Got it.